Hi, my name is Riel Mosa of 3ITD, and I will explain and show the packet tracer configuration about inter-VLAN and static route. Well, explain ko po muna what is inter-VLAN and routing. Inter-VLAN routing is a process of routing traffic between different VLANs within a network. VLANs are logical segments of the network that can be used to isolate traffic and improve security. And for static routing is a manual configuration method where the network administrator defined specific routes between network. So in short po, si router, kunyari siya yung admin natin. So siya yung magdi-decide kung saang specific na routes dadalhin yung message, and si switch naman po, siya yung maghahatid ng message papunta sa mga PC. So using inter-VLAN and static routes, sila po yung dahilan paano nakakarating yung message. So, yung gagawin po natin ngayon is magsiset po tayo ng network topology together with routing, switch, and devices na gagamitin natin doon. So, kailangan din po natin iset yung switch natin, router, and together with surname. So, let's start. So, here po, so meron po tayong isang router and also one switch. And meron tayong 9 PC. So, every 3 pieces is sinet ko po siya. So, itong kulay pink is nasa VLAN 10. So, itong 3 pieces na to. Then, another 3 pieces for VLAN 20. And yellow is VLAN 30. So, sinet ko sila na iba-ibang kulay para mas madali po sa akin ma-recognize. So, sa pink po, so si VLAN 10 for admission department. And VLAN 20 is for accounting department, and VLAN 30 is for registrar department. So, ang ginawa ko po sa kanya is, every PC po, isinet ko na po sa kanya yung IP address, subnet mask, and also gateway. So, lahat po sila is nalagyan ko na po ng ganyan. So, pag tinapat po natin, is lalabas na po yung kanilang mga IP address. So, lahat na po siya na-set na. So, i-demo ko na lang po mamaya. Then, si router po, sinet ko na po yung inter-VLAN sa router po sinaset talaga yung inter-VLAN para makapag-connect siya dito sa papunta kay switch. Then si switch ang magdadala ng messages papunta sa mga PCs. So si router po, isinet na natin yung in-encapsulate na po natin sa kanya yung IP address and also subnet mask. So ito po yung nilagay natin sa kanya, and ito na rin po yung VLAN 10, 20, and 30. So, itatest na lang po natin sa kanya after ko po ma-configure lahat yung mga IP address and subnet mask sa kanya. So, when we click po nung router is, andito na po makikita yung yung show IP address po pag click natin. So, makikita na po natin dito yung na-configure natin sa kanyang static routing. Ito po yun. And also, nandito po sa baba yung tracking niya rin po. Yan na po, naset na po siya lahat. Yung static routing. And also tracking. So, upload ko na lang po yung sa enter-VLAN. So, insert ko na lang po siya later. And then, so, dito naman po sa switch 1 natin is makikita po natin na naset na po natin yung inter-VLAN 10. So, si inter-VLAN 10 is nasa admission siya. So, si PC1 to PC3 is ayan na po, naset na po natin siya. And so, ganun din po si PC20. Si VLAN 20, naset na rin po natin PC4, 5, 6, and also for registrar, si VLAN 30. So, ayun na po, naset na rin po natin siya. So, ito naman po yung sa baba. Ito po yung trunking na ginawa natin. So, naset ko na rin po sa kanya yung port niya, yung switch port niya. Doon, i-attach ko na lang po. Then, nauna po natin siya, na-encapsulate na rin po siya after po malaga natin siya lahat sa switch na kailangan mailagay po. Then, so, ang gagawin na lang po natin ngayon is kailangan natin siyang ma-send yung message kung makakarating po siya. So, itest po natin from router to PC1. So, ito po siya. As you can see, successful po. So, lahat po siya, kahit papunta po siya dito sa kabila, is makakarating po yung mga messages kasi okay na po yung set niya. So, also dito rin po sa VLAN 20. So, ayan na po. Mamaya, iset ko po ulit yan. So, madali lang naman po siya iset kasi ipiping mo lang po yan. So, try naman natin dito sa PC to PC3, PC1 to PC7. Si successful na rin po siya.
And ganun din po yung PC2 to PC4, successful na rin po siya. Lahat po yan successful na po siya. So, ang ginagawa ko sa kanya is, sineset ko po siya sa yung ping, kahit po dito sa router 1, successful din po siya. Kung ipiping na po natin siya, is ganito lang po yung ping niya. Let's say, ipiping po natin si PC7, let's say 192, ping 192.168.30.3. So, ayan po. Successful po yung ping niya. Yan lang po.